Guys, sa paglalakbay ni Victoria pabalik ng Manila, tila nagtagpong landas na nakaraan at kasalukuyan. Akala natin ay payapa ng lahat sa Hacienda Robles. Pero sa isang iglap, ang syudad na puno ng ilaw ay naging saksi sa pinakamasakit na tagpo sa buhay ni Victoria. Sa part 40, sa gitna ng isang simpleng pagpasyal sa mall kasamang kanyang mga anak na sina Ana at baby Jewel Leticia, muling nagtagpo ang kanilang landas ni Guillermo. Nakita niya ito, masaya, buo at kompleto kasamang kanyang fiancé at ang kambal na sina Via Marie Gabriel Ace. Isang tagpong parang sampal sa kanyang pagkatao na pilit binubuo ang sarili. Paano nga ba tatakbuhan ni Victoria ang sakit kung ang tadhana mismong tila naglalaro sa kanyang emosyon? Sa harap ng pamilyang dati niyang kinabibilangan, pipiliin ba niyang lumaban? O tuluyan na siyang tatalikod para sa kanyang sariling katahimikan? Napakasakit ng part na ito. Damang-dama ko ang hapdi sa puso ni Victoria. Tara, samahan niyo ko sa pagpapatuloy ng ating kwento. Victoria POV. Manang, sumama na lang kaya kayo sa amin para naman may makakatulong kami ni Maymay sa paggabay sa mga bata. Nakangiting tanong ko kay Manang. Nakatakda kasi kaming bumiyahe pa Manila ngayon dahil may dadaluhan akong isang conference. Malaking tulong yon para mas mapalawak ko pang kaalaman ko tungkol sa pagpapalago ng Hacienda Robles. Naku, gusto ko yan, senyorita. Sige po, sasama ako. Nakangiting wika ni Manang. Kagaya ng inaasahan, bumiyahe din naman kami. Actually, sa susunod na araw pa naman ng conference pero inagahan ko na lang din dahil nakatakda ako makipagkita sa isang ahente dahil sa bibilhin kong condo unit. Mas makakatipid kasi ako kung sa tuwing luluwas kami ng Manila, may matitira na kami eh. Sa tuwing lumuluwas kasi ako kadalasan sa hotel ako dumidiretso. Minsan pa naman isang linggo ko mag-stay sa Manila. Kumuha na ako ng driver para hindi hassle sa pagmamaneho. Lalo na't first time din ng mga bata na isinama ko sila pabalik ng Manila. Maayos naman kaming nakarating na Maynila. Dumiretso kami ng hotel para magpahinga. Kinagabihan niyaya kong lahat ng mga kasama ko na kumain sa isang restaurant na kaagad din namang pumayag. Hindi masyadong kabisado nila Maymay ang Metro Manila kaya naman halatang hindi sila komportable. Tulak ni Maymay ang stroller kung saan nakasakay si baby Jewel. Nakahawak naman sa kamay ko si Ana habang si Manang naman tahimik na nakasunod sa amin. Ang dalawang driver na kasama namin, binigyan ko ng budget sa pagkain. Bahala na sila kung saan sila kakain. Grabe, ang ganda talaga ng Manila. Puro mga ilaw at malalaking building ang nakikita ko, ani ni Maymay. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiti. Sa tuwing may dadaluhan akong meetings nitong mga nakalipas na mga taon, mag-isa lang ako lumuluwas ng Maynila. Kadalasan nagko-commute lang ako para hindi hassle at tipid na rin. Pero ngayong lumalaki ng mga bata at ayaw ko rin naman silang buruhin sa hacienda. Siguro dadalas-dalasan na namin ang pagpunta dito sa syudad para naman hindi lang sa loob ng hacienda umiikot ang mundo ng mga anak ko. Ayaw ko na matulad sila sa akin. Gusto ko na lumawak ang mundo nila at magkaroon sila ng maraming kaibigan. Maayos kaming nakarating ng restaurant. Ako na rin ang nag-decide. Nakakainin namin at habang hinihintay ko na dumating ang order, nagulat na lang ako nang may bigla na lang tumawag sa pangalan ko. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad na namilog ang mga mata ko sa pagkagulat nang sumalubong sa paningin ko ang walang iba kung hindi si Doktora Vida. Hi! Sabi ko na nga ba, ikaw yan eh. Kumusta ka na, Victoria? Nakangiting wika nito. Mabilis ako napatayo at buong galak na nakipagbeso dito. Doktora Vida, sa wakas nag-cruise din ang landas nating dalawa. Kumusta ka? Nakangiting wika ko din dito. Well, ayos lang. Kakabalik ko lang galing bansa para magbakasyon. Pero next week, babalik din ako ng Singapore since doon na din ako nakabase. Sagot nito. Talaga? Wow, kaya pala wala na ako naging balita sa'yo eh. Nakangiting wika ko. Teka lang, ipapakilala ko nga pala sa'yo ang mga kasama ko. Sila Manang Lucia at Maymay nga pala. Kilala mo sila noon at ang cute ng baby naman na yan. Anak ko si Jewel. And of course, remember Ana? Inampun ko na siya ng tuluyan. Ako ng mommy niya. Mahaba-haba akong pakilala. Lahat ng mga kasama ko, kilala naman namtong si Dr. Vida. Ang baby ko lang na si Jewel ang hindi. Wow, Manang, matagal tayong hindi nagkita. Hello, Maymay. Oh, ang ganda na ni Ana. Ilang taon na lang dalaga ka na. Halos hindi ko siya nakilala. Nakangiting wika ni Dr. Vida. Halatang natutuwa talaga ito sa pagkikita namin.
Sa bagay noon pa man, mabait na talaga to sa akin eh. Yun nga lang hindi na ulit kami nagkita. Simula nung tumanggi ako na sumama dito. Pinaglaban ko pa na magstay sa pader ni Guillermo tapos iiwan din naman pala ako at ng kambal naming anak. Hi, Tita Doktora. Thank you po't nandito na kayo. At least may friends na ulit si Mommy. Ani ni Ana. Wow, ang sarap naman yan. At saka, Mommy, proud and loud ha? Pabirong bigkas ni Dr. Ravida. Nagkatawanan naman kaming lahat. Oo naman po. Nami ko na si Mommy Victoria at forever ko na siya magiging Mommy. Nakangiti nitong muling wika. Kaya naman, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng pagiging proud sa sarili ko. Hindi napapalitan ng isang tunay na anak. Dugo at laman ko pero siya, ipinapakitang pagmamahal at lambing nitong si Ana sa akin kahit na paano'y malaking tulong yon para maibsan ng kahit na konti ang kagustuhan ko na makasama at makita ulit ang kambal kong anak. At saka ang cute ng baby na yan. Anak mo? Anak niyo ni... Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Dr. Ravida dahil dumating ng mga pagkain na in-order ko. Since mag-isa lang naman din ito, sinabi ko na mag-join na lang siya sa amin. Nagpaunlak naman ito at saktong niilapag sa ibabaw ng mesa ang mga pagkain ng muling tinuli ni Doktor ang tanong nito kanina. Anak mo, ninyong dalawa ni Guillermo? Ang cute na baby na yan? Alam ba ni Guillermo to? Hindi ko sinagot ang huling tanong kanina ni Dr. Ravida at hindi na rin naman ito nagtanong ulit sa akin. Siguro napansin din ito na wala akong balak na sagutin ang tanong nito eh. Pagkatapos namin kumain, inihatid ko sila Manang at Maymay kasamang dalawang bata pabalik ng hotel kung saan kami naka-check-in. Kailangan kasing matulog nila Ann at Jewel Leticia para makapagpahinga. Bukas bala ko silang ipasyal sa mga malls. Manang, kayo na po munang bahala sa mga bata ha. Lalabas lang po ako sandali para makausap si Dr. Ravida. At kapag may problema, tawagan niya lang po ako. Nakangiting wika ko dito. Huwag kang mag-alala, senyorita. Kami nang bahala sa kanila. Mag-ingat ka sa labas ha. Sagot din naman ito. Tumango lang ako, tuluyan na akong lumabas ng silid. Naghihintay si Dr. Ravida sa akin sa isang kilalang coffee shop kaya doon ko to pinuntahan. Nadatnan ko ito na may kausap sa cellphone pero nang mapansin ito na parating ako'y tinapos din naman ito kaagad ng pakikipag-usap. Coffee? Tea? Anong gusto mo? Nakangiting tanong nito sa akin. Kaagad din naman ako umiling. No thanks. Siya nga pala, kumusta ka na? Ang tagal din natin hindi nagkita ah. Tanong ko dito. Yes, almost 3 years din. 2 months pagkatapos kitang hikayatin nun, umalis na sa poder ni Guillermo. Nagpa siya ako natanggapin ng offer sa akin na magtrabaho sa Singapore. At ngayon, doon na nga ako nakabase. Sagot din naman ito sa akin. I am happy for you. Ganun naman talaga ang buhay. Kung saan tayo masaya at kung anong lugar ang makakapagbigay ng kapanatagan ng ating kalooban, doon tayo. Sagot ko rin naman dito. Exactly, may point ka. By the way, ikaw, kamusta ka na? I'm happy for you. May 2 anak ka nang kinikilala ngayon. Yes, well almost 2 months din nung pagkatapos mo kong pakiusapan na sumama sa'yo. Tuluyan ko na rin nilisan ng bahay ni Guillermo. Wala eh, hindi na nila ako binalikan kasama ng kambal. Bigkas ko. Pilit ko na pinasigla ang boses ko pero hindi pala kaya. Lalo na't naramdaman ko na naman ang pagtutubig ng mga mata ko. Ngayon ko lang napatunayan na hindi pa talaga ako naka-move on, na masakit pa rin pala. Ganon ba? Hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yan. Kaya pala nung nagkita kami ni Guillermo sa Singapore, iba ng kasama niya. Seryosong bigkas nito. Hindi naman ako nakaimik. But never mind, at least naka-move on ka na ngayon, hindi ba? Alam mo na siguro na ikakasal na si Guillermo sa kanyang showbiz girlfriend. Seryosong tanong nito. Pilit ang ngiti sa labi na, tumango naman ako. Aware ako sa bagay na yon and I'm happy for him. Mukhang content at masaya na din naman ang kambal sa stepmom nila. Kaya siguro hindi na ako maghahabol. Ayaw ko nang guluhin ang buhay nila. Seryosong bigkas ko. Alam mo, believe na talaga ako sa fighting spirit mo. Sinaktan ka na ni Guillermo, tinangka mo siyang ipaglaban at patawarin pero kahit na iniwan ka niya, hindi ko malang nakita sa'yo na galit ka. Nakangiting bigkas naman ito. Malungkot naman ako na pabuntong hininga. Siguro dahil mahirap i-let go ang first love ko kaya ganon. Pero ayos lang, bago niya naman ako iniwan, nakabuo naman ulit kami ng isa pang anak. Yun nga ay si baby Leticia. Saka lahat ng sakit na binigay ni Guillermo sa akin ay bayad naman eh. Financially dahil binalik niya sa akin ng Hacienda Robles. Sagot ko, hindi bayad yun Victoria. Hindi mo utang na ibinalik sa'yo ang Hacienda Robles.
Compensation yon sa lahat ng sakit na dinulot niya sa buhay mo. Kung tutuusin wala kang kasalanan pero ikaw ang pinasakitan niya. Seryosong bigkas nito. At saka, siya palang ama ni Baby Jewel. Well, sana hindi niya na din malaman para hindi kanya naguluhin. Dagdag pa nito, ramdam ko ang pagkainis sa boses nito kaya napangiti naman ako. Of course, wala na akong balak pang ipaalam kay Guillermo ang tungkol kay Jewel. Mabibigyan ko ng maayos na kinabukasan ang anak ko kahit na wala itong kikilalaning ama. Basta ako, ayos na ako. May 2 na akong anak na malambing at siguro sa kanila ko nalang ibubuhos ang pagmamahal ko. Nakangiting sagot ko naman dito. And I am so happy for you. At least panatag na din ang puso ko na makita kang nasa maayos na kalagayan. Nung umalis ako, nag-aala din ako sa kalagayan mo pero nang malaman ko na may iba na pala si Guillermo, gusto ko siyang isumpa. God, pilit kanyang pinaglaban tapos iiwan ka rin naman pala niya. Ganun talaga sigurong buhay. Hayaan mo na. Siguro nakatakda ako na tumandang mag-isa. Napangiti naman ito sabay iling. No, hindi ako papayag. Don't worry. Simula ngayong araw, ako ang bahala sa love life mo. Ipapahanap kita na magiging boyfriend mo. Sagot nito. Natawa naman ako. Naku, wag na. Wala na akong balak pang pumasok sa isang relasyon. Tama nang minsan ako umiyak sa isang lalaki lalo na't nakakatakot ang sumugal sa pag-ibig. Isa pa, 2 babaeng anak ko at gusto ko silang ingatan. Ayaw ko na may isang estrangherong papasok sa buhay naming mag-iina. Finale kong bigkas na alam kong naintindihan naman ni Doktora Vida. Naging maayos ang pag-usap naming 2 ni Doktora Vida. Bago kami naghiwalay, nag-exchange kami ng contact number. Sinabi nito sa akin na magkikita pa raw kami sa mga susunod na araw na siyang sinang iunan ko din naman kaagad. Nagpa siya ulit akong bumalik sa hotel kung saan kami naka-check-in at pagkapasok ko ng kwarto, dadatan ko na natutulog ang lahat. Halatang pagod sila sa biyahe kaya pagkatapos ko maglinis ng katawan at magpalit ng damit, natulog na rin ako katabi ng 2 bata. Dahil siguro sa pagod, nagising kami ng 10:00 ng gabi. Para sa amin alanganing oras na yun at wala na akong balak pang lumabas ng kwarto namin. Kaya nagpa-deliver na lang ako ng pagkain dito sa kwarto namin. Pagkatapos kumain, nag-movie marathon lang kami at kinabukasan, nagpasya na akong ipasyal na sila sa mall. Sa hapon ng appointment ko sa isang agent na mag-a-assist sa akin sa bibilhin kong condo at kinabukasan, dadalo ako sa isang business forum. Wow! Ito pala ang mall dito sa Manila. Tuwang-tuwang bigkas ni Maymay. Si Ana naman halatang tuwa sa mga mata nito habang nililibot ang paningin sa buong paligid. Mommy, ang ganda naman po dito, sagot nito. Sure, well kapag may matitira na tayo dito, pwede na tayong palaging bumisita sa lugar na to. O mag-aaral ka ng mabuti ha para kapag mag-college ka na, dito ka natitira at mag-aaral. Nakangiting sagot ko. Wow, talaga po mommy? Excited nitong bigkas. Nakangiti naman akong tumango. Alam ko na matagal pa yon pero pinaghahandaan ko na rin ang education nitong si Ana. Alam kong darating ang time na magiging adult ito. Aalis sa pader ko para i-develop ang sarili kaya nga ngayon pa lang magpupundar na ako ng matitirhan namin dito sa Manila. Pinag-shopping ko silang lahat. Mga laruan na gusto nila Ana at Jewel Leticia ay walang pagdalawang isip ko na binili. Sobrang nag-enjoy kami sa pamamasyal na ito hanggang sa mapagod at napagpasyahan namin na pumasok sa isang restaurant para kumain. Ngunit papasok pa lang kami sa napili naming resto kung saan kami kakain, isang familiar na mga muka ang una ko nasilayan. Pakiramdam ko biglang huminto ang oras. Nakalimutan ko ang mga kasama ko habang nakatuon ang mga mata ko sa isang pamilya na masayang kumakain. Mula sa aking kinatatayuan, narinig kong masayang tawa nila Via Marie at Gabriel Ace. Narawan sila ng isang masaya at kumpletong pamilya. Yes, sila nga. 3 taon na nakalipas nang huli ko silang nakita pero hindi ko pa rin nakalimutan ang lahat sa kanila. Si Guillermo kasama ang fiancé nito na sa television ko palang nakita at ang kambal. Lahat sila ay parang isang pamilyang masayang kumakain. Bakit ba kay late ng mundo? Hindi ko mapigilan ang maluha. Pakiramdam ko, biglang lalambot ang tuhod ko hanggang sa naramdaman kong paghawak na kung sino sa kamay ko. Nang yumuko ako, kaagad na sumalubog sa paningin kong inosenteng mukha ni Ana. Halata ang matinding pagtataka sa asul nitong mga mata. Mami, bakit po? Napakurap ako. Nang makailang ulit sa tanong na yon, muli ako napasulyap sa kinaroonan nila Guillermo at kitang-kita kong sinubuan ito ng fiancé nito. Para yung isang malakas na sampal sa akin, mariin kong naipikit ang aking mga mata bago ko sumagot.
Sobrang dami ng customer dito. Lipat na lang kaya tayo sa ibang resto. May halong inig sa boses na bigkas ko dahil sa matinding emosyong nakatago sa puso ko. Abat mabuti pa nga ma'am. May nakita po akong parang mas masarap na kainan sa unahan. Doon na lang po tayo ma'am. Sagot niyang naman manang sa akin. Nauna na din si Maymay na itinulak ang stroller ni Baby Jewel paalis at sumunod na din si Manang dito. Ako naman habang hawak sa kamay si Ana, mabigat ang mga paang inihakbang paalis. Palayo kung nasan sila, Guillermo at ang kambal kong anak. Wala na, tuluyan niyo na nga akong kinalimutan. Siguro kailangan ko na ding pilitin ang sarili ko, nakalimutan kayo. Para na rin sa sarili kong katahimikan. Mahina akong sambit at hindi ko na napigilan pa ang pangingilid ng luha sa aking mga mata. Siguro mamaya pag uwi namin ng hotel, iiyak ako ulit pero pangako, isang matinding pag-iyak na lang at magiging okay na din ako. Ang sakit makitang tao minsan mong naging mundo na masaya na sa piling ng iba. Ang makitang mga anak mo na dati mong kinagisnan, kayo ni tinatawag ng mommy ang ibang babae. Ito ang uri ng sugat na kahit na anong paglipas ng panahon, mahirap talagang hilumin. Pero hangga natin ang tapang ni Victoria. Sa kabila ng pagdurog ng puso niya sa harap ng restaurant na yun, pinili niyang lumayo. Hindi para sa talo, kundi para sa kanyang sariling katahimikan at para sa mga batang nasa piling niya ngayon. Sina Ana at Baby Jewel Leticia. Minsan ang pagtalikod hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng matinding pagmamahal sa sarili. Ngayong nakita niya na sila, ano kaya magiging epekto sa kanyang pagbabalik sa asyenda? Magiging sapat na ba ang kanyang pangako na hindi naiiyak kung tagpong itong magiging mitya para muli niyang harapin ang nakaraan? I-comment yung inyong reaksyon. Kung kayo si Victoria, kaya niyo bang talikuran ang nakita niyo o lalapit kayo para kumprontahin sila? I-like ang video na to kung sinusuportahan yung katatagan ni Victoria. Maraming salamat po.